Sa aklat ni Mateo, Kabanata 24, versikulo 34, matapos sabihin ni Jesus sa kanyang mga apostol ang mga tanda ng katapusan ng panahon patungo sa kanyang pangalawang pagdating, sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi mawala ang lahing ito hanggang hindi pa natutupad ang lahat ng mga bagay na ito." Anong lahi ba ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus dito? Yan ang ipipaliwanag natin sa video na ito. Ngunit bago iyon, siguraduhin nakasubscribe ka kaibigan sa ating channel at naklik ang bell icon para hindi mo malampasan ang mga susunod na mga videos na talaga namang magbibigay sa atin ng lalong pagkamangha sa salita ng ating Panginoong Diyos. By the way, bago natin ituloy, aling henerasyon sa palagay mo ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus at bakit? I-share mo naman sa comment section ang iyong opinion. Salamat kaibigan. May mga kritiko na nagsasabing ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang henerasyon ng mga apostol noong unang siglo, Anno Domini, at ito raw ay nagpapalabas na hindi mapagkakatiwalaan ang Biblia dahil iyon ay nangyari 2,000 years na ang nakakaraan at narito pa rin tayo. Ngunit maaring madaling itanggi ang alikasyong iyon dahil sinabi ng ating Panginoong Hesus na walang nakakaalam kung kailan siya babalik, tulad ng nakasaad sa Mateo Kabanata 24, versikulo 36. Natapwat tungkol sa araw na yaon at oras wala nang makakaalam ni ang mga anghel sa langit kundi ang Ama lamang. At sa versikulo 44, sinabi ng ating Panginoong Hesus, "Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan." Kahit hindi maaring tinutukoy ni Jesus ang henerasyon ng mga apostol sapagkat magkakaroon ng pagtutol sa kanyang mga sinasabi. Kung itinuturing na literal na mangyayari ang kanyang pagbabalik sa henerasyon nila, inaasahan nila na mangyayari ito sa kanilang buhay. Kahit hindi ito ang maaring tinutukoy ng ating Panginoong Hesus. May ilang mga scholar ng Biblia na nagsasabing ang henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang henerasyon ng mga makasalanan na binanggit niya sa Marcos Kabanata 8, versikulo 38 na nagsasabing, "Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sa madaling salita, ang mga makasalanan at mga nagkakasala ay manatili hanggang sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat may katotohanan ito at mas may kabuluhan, hindi ko iyon lubusang iniisip na iyon ang naging ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus. Upang malaman ang eksaktong henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, mahalaga na unawain natin kung ano ang ibig sabihin niya sa lahat ng mga bagay. Muling bigkas ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24, verse 34. "Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito." Ang mga bagay na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang mga tanda ng kanyang pangalawang pagdating. Ang huling mga tanda na binanggit ng ating Panginoong Hesus bago ang kanyang pagbabalik ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 24, versikulo 29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Sa susunod na bersikulo, ibinabanggit niya ang kanyang pagbabalik na nagsasabing, "At pagkaraan ng mga bagay na iyon, makikita ang tanda ng anak ng tao sa kalangitan." Kaya tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ang henerasyon na makakaranas ng pagkatupad ng mga tanda na ito sa panahon na iyon. Ang lahat ng mga bagay, binabanggit niya pa dito, na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus ay ang mga tanda na kanyang binanggit bago ang kanyang pagbabalik. Pero mas detalyado pa ito kapag tinignan natin ang aklat ng pahayag. Sa pahayag Kabanata 6, versikulo 12, binabanggit ang mga parehong kosmikong tanda bago ang pagdating ng ating Panginoon na nabanggit sa Mateo Kabanata 24. Sabi sa pahayag Kabanata 6, versikulo 12 to 14, "Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla." Kung magpapatuloy ka sa pagbabasa,
Makakabanggit din ito tungkol sa mga hindi nagbabalik loob na nagtatago sa mga kagubatan para takasan ang presensya ng ating Panginoon. Ito ay nagpapahiwatig na ang henerasyon na tinutukoy ng ating Panginoon Jesus ay mabubuhay sa panahon ng ika-6 na tatak. Pero mas detalyado pa ito dahil may isang tanda na binanggit sa pahayag Kabanata 6, versikulo 12 na wala sa Mateo Kabanata 24, versikulo 29 at ito ay ang malupit na lindol. Alam mo bang nabanggit din ang malupit na lindol sa huling 7 salot sa pahayag Kabanata 16, versikulo 17 to 18. Ito ay nagsasabing pagkatapos nito, ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo na ganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa nang likain ang tao dito sa lupa. Sa kabilang banda, ang henerasyong tinutukoy ng ating Panginoon Jesus ay ang henerasyon na makakaranas ng pagkatupad ng lahat ng mga tanda na patungo sa kanyang pagbabalik, kasama na ang malupit na lindol na nabanggit sa huling 7 salot. Alam mo bang tayo ay kasalukuyang nabubuhay sa ika-6 na tatak? Ang 7 huling salot ay huhulog sa lalong madaling panahon at babalik na ang ating Panginoong Hesus. Ang tanong ay, handa ka ba, kaibigan? Kung hindi pa at nais mong maging handa, kailangan mong tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at nakapagligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, amin pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo ngayon. Sinusuko po namin ang aming buong pagkatao sa aming Panginoong Kristo na siyang aming tagapagligtas. Tulungan kami, Panginoon, na maging matatag at magkaroon ng pananampalataya na mas malalim habang kami, Panginoon, ay pumupunta sa huling kapanahunan. Gabayan kami, Panginoon, hanggang sa kawakasan ng mundong ito at tulungan kaming ihanda ang lahat ng mga tao sa aming paligid upang sila rin ay maging handa. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.